Magkakaroon ng paligsahan para pumili ng prinsipe sa ating imperyo ng dakilang silangan. Ang tatlong barbarong kaaway na kaharian ay nagpadala ng kanilang pinakamalakas na tatlong dalubhasa para makialam. Malinaw na pumunta sila para manira. Gusto nilang hiyain ang ating imperyo. Konsehal, di magaling kang mag-isip niyan. Prinsipe, ang ating paligsahan para pumili ng prinsipe ay hindi ba para pumili ng tagapagmana ng ating imperyo? Noong pumanaw ang dating emperador, itinalaga ka bilang regent na prinsipe. Sa loob ng 15 taon na ikaw ang namamahala, ang ating imperyo ay payapa at maunlad. Itinuturing ka ng mga mamamayan bilang isang matalinong pinuno. Kung susundin mo ang kalooban ng bayan at umakyat sa trono ngayon, ay hindi magkakaroon ng usapin ng paligsahan para sa prinsipe. Taksil ka. Ang dating emperador ay aking kapatid na emperador. Nagtiwala siya sa akin kaya ako naging regent ng estado. Gusto mo akong agawin ang kapangyarihan at kaharian? Prinsipe, noong ipinagkatiwala ng dating emperador ang kanyang anak, ang orihinal niyang sinabi ay, ang Prinsipe Shenhui ay bata pa, ikaw ang maging regent na prinsipe upang gabayan ang pamahalaan. Kung ang prinsipe ay lumaki at naging mahusay, tutulungan mo siyang umakyat sa trono. Kung hindi siya naging mahusay, maaari mo siyang palitan. Tumahimik ka! Oo nga, prinsipe. Si Prinsipe Shenhui araw-araw ay naglalaro at nagsasayang ng oras, hindi bihasa sa sining at martial arts. Ang ating imperyo ay itinatag sa pamamagitan ng lakas. Kung ang ganitong prinsipe ay maaaring maging emperador, ang lahat ng mga opisyal ng korte, paano namin ipapaliwanag ito sa dating emperador? Si Hui ay matalino at masigla noong bata, ngunit nang lumaki, araw-araw siyang nalulong sa aliw at babae. Ako ang hindi nakapagturo sa kanya ng mabuti. Nagsisisi ako sa aking kapatid na emperador. Prinsipe, ang paligsahan para pumili ng prinsipe ay pumipili rin ng dugong maharlika. Hanggat ang mga prinsipeng maharlika ay maaaring sa paligsahan talunin ng patas ang mga barbarong kaharian, ang dangal ng ating imperyo ay hindi masisira. At makakapili rin ng tunay na anak ng langit na emperador. Ito ay magiging paggalang sa dating emperador. Ito na lang ang magagawa. Hui, dapat kang magsumikap. Mahalagang lugar ng bansa, sino ang nagtatawanan dito? Papasukin ang mga prinsipe at duke upang mag-alay ng insenso. Opo, ipatawag. Ang mga prinsipe at duke ay pumasok sa bulwagan upang mag-alay ng insenso. Kamahalan, ako ay unang beses pa lamang. Pumunta sa templong ito na nagbabantay sa bansa. Ang templong ito ay malamig, hindi kasing komportable ng Tianjinfang. Pagkatapos mag-alay ng insenso, ako, ang prinsipe, ay dadaling kayo pabalik sa Tianjinfang. Ang prinsipe ay napakasama, hindi ka tanggap-tanggap, kahiya-hiya. Walang hiya ka! Sa araw ng panalangin, dinala mo ang mga puta sa templong ito. Ano ito, walang disiplina? Patawad, mahal na prinsipe, ganoon talaga ang ugali ng prinsipe, medyo magulo siya. Huwag po kayong magalit sa kanya. Ang dating emperador at emperatrice ay maagang namatay. Ikaw at ang prinsesa, mas mabuti pa sa sarili mong anak ang trato sa kanya. Ang pinakamahusay na guro ng martial arts ay dinala sa palasyo, hindi pa rin naitama ang walang kwentang batang ito. Prinsipe, gusto ko ang mga beads na ito. Ako ay may mas magandang alahas kaysa sa mga beads na ito. Kung maganda ang iyong pag-uugali, ibibigay ko lahat sa iyo. Naalala ko bago pumanaw ang dating emperador, pinuri ng dakilang monghe ng templo ang prinsipe na siya ay isang batang henyo. Ngunit ngayong lumaki na siya, ganyan na siya kagulo. Anong henyo? Sa tingin ko pakitang tao lang iyon. Shenhui ay napakaswerte. Kahit ganito siya kagulo, Ang regent ay hindi pa rin makapagdesisyong parusahan siya. Hindi ko talaga alam kung siya ba talaga ang tunay na anak ng regent o si Shen ang tunay na tagapagmana. Ikaw ang tunay na anak ng regent. Tumahimik ka. Chuhen, ang iyong muka, bakit sobrang sama ng iyong kutis? Sino ang nagpagalit sa iyo? Hui, huwag kang magsalita. Shen Hui, malapit nang magsimula ang pagsusulit ng prinsipe. Ikaw ay, walang kahit katiting na pag-unlad. Ganito ka pa rin, magulo at walang disiplina. Kung hindi kita didisiplinahin, ako ang prinsipe ay tunay na walang mukha na humarap sa dating emperador. Mga bantay, dalhin si Prinsipe Shen Hui at ikulong siya. Opo. Ipatawag ang namamahala rito. Ano na namang nangyari sa labas? Matagal ko nang naririnig na ang templo na ito ay sumasagisag sa buong pananampalataya ng Daxia. Ito raw ay napakabisa. Ang hilagang mandirigma ay nagpadala ng regalo at kayo ay nangangahas na kaming paalisin? Ang binti na ito ay mula sa dating emperador ng Daxia noong natalo siya sa digmaan. At iniwan sa teritoryo ng hilagang mandirigma. Ngayon, ibinabalik namin ito ng buo. Bakit kayo nagagalit?
Ikaw, Sobra na kayo. Ano kung inaapi namin kayo? Ang daksya ninyo ay walang hari sa loob ng 15 taon. Ang inyong lakas sa 4 na bansa ay pinakahuli. Dapat kayo ay apihin ng 3 bansa. tumigil ka. Mga hayop na ito. Paano nila ginamit ang alaala ng dating emperador upang insultuhin ang dangal ng Daksya? Kapitan ng mga bantay, pumunta ka at pigilan sila. Susunod po. Sino? May magaling na mandirigma. Prinsipe ang mga bangkay ng 3 barbaro na ayos na. Ngayon, nakita mo ba kung sino ang umatake? Ang lakas ng kanyang panloob na kapangyarihan, mas malakas siya sa akin. Ako po, hindi ko rin alam kung sino ang umatake. Mas malakas sa iyo. Ang bango mo. Kamahalan. Matigas ang ulo. Ngayon, ang karangalan ng ating dakilang siya ay nyurakan na ng iba. May oras pa para maglaro. Tawagin ang mga bantay. Si Prinsipe Shen Hui dalhin sa Palasyo Imperial. Opo. Tiyo, huwag kang magalit. Huwag kang masyadong bastos, Chucho. Buti nga, Prinsipe si Hui ay bata pa, huwag mo siyang sisihin. kung hindi ko siya sisisihin, magiging wala siyang silbi. Sa pagkakataong ito, gusto ko baguhin ang kanyang masamang ugali. Li Taishi, tungkol sa umatake ngayon, ano ang tingin mo? Ang umatake ngayon napakalakas sa martial arts, hindi ordinaryong tao. Pinag-isipan ko, pinaghihinalaan ko na ang umatake ay ang Panginoon ng bahay ng hangin. Ang nakakaalam ng lahat ang Panginoon ng bahay ng hangin na nagpapatakbo sa mundo. Alamat lamang, ang totoo, pinaghihinalaan ko ang umatake ay nakatago sa mga prinsipe at maharlika ngayon. Ang ibig sabihin ng mahal na prinsesa, may mga taong nagpapanggap na tanga itinatago ang tunay nilang kakayahan. Sa paligsahan para sa pagpili ng prinsipe si Juyan ang pinakaposibleng manalo. Plano ko ito ng maraming taon. Hindi ko hahayaan ang iba. Samantalahin ang pagkakataon. Li Jing, Ako po. bago ang paligsahan, ipadala mo ang iyong pinakamalakas na mandirigma. Subukan ang bawat isa, ang mga lihim ng mga prinsipe at maharlika. Kung may nagtatago ng tunay na lakas, saktan sila agad para hindi sila makalahok sa paligsahan. Susundin ko. At ang mahal na prinsesa? Si Prinsipe Shen Hui susubukan din ba? Ikaw na ang magdesisyon. Lumuhod. Aray, Prinsipe, pakiusap, huwag kang magalit. Si Hui ay mahina ang katawan. Paano niya matatagalan ang ganitong parusa? Kung gusto mong paluin, ako na lang. Noong panahon ng aking kapatid na emperador, siya ay napakatapang at mahusay sa labanan. Ikaw ang kanyang nag-iisang anak. Hindi mo man lang naisipang ipagpatuloy ang kanyang kaluwalhatian. Okay lang. Araw-araw ay nasa bahay aliwan ka. Hindi ka marunong sa sining at pakikipaglaban. Tingnan mo, kahapon dinala mo ang mga puta sa templo ng pagtatanggol sa bayan. Ngayon, ang ulat ay dumating sa akin. Ano ang gusto mong gawin ko? Prinsipe, ikaw naman talaga. Ang templo ng pagtatanggol sa bayan ay naglalaman ng mga alaala ng ating imperyo ng dakilang silangan ng mahigit 10 emperador. Ito ay banal na lugar ng ating bansa. Ikaw ay napakalaswa at walang disiplina. Kung makita ito ng mga mamamayan, di ba nito nadidilim ang ating maharlikang pamilya? Prinsipe. Kung may sisihin ka, ako na lang. Ang dating emperador at empress ay maagang namatay. At kayo naman ay laging abala sa mga gawain ng estado. Ang prinsipe ay laging nasa tabi ko. Ako ang hindi nakatuturo ng mabuti sa prinsipe. Ina, ang buong kabisera, sino ang hindi nakakaalam na kayo ay mabait at mahinhin? Mas mabuti pa ang pakikitungo ninyo sa prinsipe kaysa sa akin na inyong tunay na anak.
Talagang ang prinsipe ang hindi nakikinig sa inyong payo. Paano ninyo masisisi ang inyong sarili? Tama si Joyan, ang dalawang bata ay pinalaki mo habang lumalaki. Pareho ang itinuro ng kanilang guro. Ngunit si Joyan ay napakahusay. Talagang sinasamantala mo ang aking pagprotekta para hindi ka umunlad. Prinsipe, huwag na ninyong pagalitan si Hui. Pagkatapos nito, tiyak na didisiplinahin ko siya ng mabuti. Dati, napabayaan ko ang iyong edukasyon. Mula ngayon, dito ka sa training ground na ito, magsanay ng husto. Ama, ngayong araw ay bihira kang walang pinagkakaabalahan sa pamahalaan. May bago akong natutunang eskrima. Pwede mo ba akong turuan? Walang kwenta. Kung meron kang kahit kalahati ng kakayahan ng iyong pinsan, hindi ako mag-aalala kung paano ipapaliwanag sa iyo maong emperador. Sino sa buong kabisera ang hindi nakakaalam na ang asawa ng regent, si Lu Minyang, ay isang mabait at banal na babae? Kung hindi ko lang nakita ng sarili kong mga mata noon, baka naniwala na ako. Ama. Hindi ba sinabi na ang bali ng binti ay hindi makakasama sa buhay niya? Doktor, iligtas mo ang aking ama. Iligtas mo siya, pakiusap. Prinsipe, bantayan ang iyong tindig. Ama, talagang mabisa ang gamot na ibinigay mo. Walang kulay at walang amoy. Ang mga mangmang na doktor sa Imperial Hospital ay matagal na sinuri ang bangkay ng yumaong emperador, ngunit wala silang nakita kahit isang bakas. Ako bilang punong ministro ay palaging pinipigilan at nililimitahan niya sa mga nagdaang taon. Matagal na siyang dapat mamatay. Ngayon, kahit ayaw ni Chonglin na umakyat sa trono, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pamilya Lu sa korte, ang kalahati ng imperyo ng Dakilang Silangan ay magpapalit ng apelyido sa Lu. Paano natin haharapin si Shen Hui? Dapat ba nating samantalahin ang kaguluhan at... Huwag. Kamatayan pa lang ng yumaong emperador, kung ang tanging natitirang dugo niya ay susunod na mapahamak, tiyak na haharap tayo sa pagdududa ng nakaraang dinastiya at masisira ang ating pundasyon. Bukod dito, si Shen Hui ay pamangkin mo rin. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon na kunin siya sa iyong tabi at palakihin siyang walang silbi. Si Gregorio Lucero ay ang punong ministro, si Lu Minyang ay anak ng punong ministro at asawa ng aking tiyuhin na regent. Kung bigla ko silang ilantad, hindi lang maniniwala ang aking tiyuhin, kundi magdudulot din ng hinala. Kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon. Ama, makatitiyak ka. Kapag dumating ang tamang panahon, tiyak na aalisin ko ang kanser na ito na sumisira sa imperyo ng Dakilang Silangan mula sa ugat at ipaghihiganti kita. Sino ka? Paano ka nangahas pumasok sa palasyo ng Duke Aurelio? Ito ang tagapagmana ng Duke Aurelio, isang walang kwentang mandirigma ng mababang antas. Sa prinsesa at sa kanyang mga kasama, walang banta. Assassin, mamatay ka. Nakayanan mo ang 5 tira ko, may tunay kang kakayahan. Lahat ng mga banta kay Prinsipe Shen Hui na mga prinsipe at duke ay naalis na lahat, maaari nang mag-ulat sa prinsesa.
Ang iskrima ni Joyan ay umunlad muli. Mukhang sa paliksahang ito, si Joyan ang mananalo. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Anak, hindi ko kayo bibiguin sa inyong pag-aaruga. Noong araw ang prinsipe ay kasing talino ni Joyan, ngunit papalapit na ang paligsahan, hindi pa rin siya tumuntong sa lugar ng pagsasanay. Ako ang hindi naging mabuting guro sa kanya. Tatay, ang prinsipe mismo ang tamad. Para sa kapakanan ng dakilang siya, pumayag ako sa pagpili ng tagapagmana sa pamamagitan ng laban. Ay isang pagkakasala kay Hui, Meiniang. Ang paligsahang ito para pumili ng prinsipe, anuman ang mangyari, hindi natin dapat pabayaan si Hui. Huwag kayong mag-alala, Duke. Ang prinsipe ay pamangkin ko rin. Kahit ano paman, ibibigay ko sa kanya ang pinakamabuting kaayusan. Ang tatay ay pabor sa walang kwentang yan. Saan ako nagkukulang sa kanya? Huwag mong patulan ang walang kwentang yan. Kapag naging prinsipe ka na, kung hindi mo siya gusto, ipatapon mo si Shen Hui sa hangganan. Hindi mo na kailangan sumunod sa tatay mo. Sino ka? Paano ka nangahas pumasok sa Palasyo Imperial sa gabi? Talagang karapat-dapat si Prinsipe Joyan. Nakayanan mo ang 10 tira ko. Tigel. Joyan, magpahinga ka na. Pagbati, prinsesa. Paano na ang ipinagagawa ko sa'yo? Prinsesa, lahat ng mga kwalipikadong sumali sa pagsusulit, mga anak ng Maharlika, ay nasuri ko na lahat. Ang mga maaaring maging banta sa prinsipe ay malubha ko ng nasaktan. Sa seremonyang ito, tiyak na mananalo ang prinsipe. Magaling. Sa ngayon, ang buong dakilang siya, si Shen Hui lamang ang hindi ko pa nasusubukan. Prinsesa, gusto mo bang subukan ang kanyang kakayahan? Dahil nandito na tayo, sindakin natin siya. Mas mabuti pa, sindakin siya ng husto. Sa araw ng paligsahan, matakot siyang lumabas. Para ang lahat sa korte ay matawa sa kanya. Susunod ako, prinsesa. Matapang na mamamatay tao, pumasok ka sa ipinagbabawal na lugar ng Palasyo Imperial sa gabi. Iwan mo ang buhay mo. Nako? Iyan ang direksyon ng kwarto ng prinsipe. Mahal, nasan ka na? Dumating na ang prinsipe. Ruhuwa, saan ka nagtago? Prinsipe, narito po ako. Halika, hulihin mo ako. Magsisimula na ang laban. Nandito ka pa nakikipaglibang sa mga alila. Itong prinsipe ng Daxia. Walang kwenta talaga. Saan ka nagpunta? Wala man lang reaksyon. Nahuli na kita. Saan ka tatakbo ngayon? Ruhuwa, bakit ka makailan tumaba ka ng sobra? Ang laki ng baywang mo, parang balde. Hindi man lang malambot. Ano? Nilololoko mo na naman ako? Ang puting jade na kwintas ay ordinaryo lang, pero itong walang kwenta ay inilagay ng may paggalang sa mesa. Malamang mahalaga ito. Nandito na ako eh. Dalhin na lang natin sa prinsesa para makapagulat.
Sino? Ako! Sinabi ko bang umalis ka? Dahil sa marumi mong kamay, hinawakan mo ang aking rosaryo. Akala ko hindi mo napansin. Nakakatuwa. Mukhang minamaliit ng lahat ang walang kwenta mong prinsipe. Sasabihin ko ng huling beses, iwan mo ang rosaryo. Kung gusto mo, kunin mo mismo. Napakalakas. Hindi ko inaasahan. Na ang walang kwenta mong prinsipe ay nagtatago ng ganyan. Sana pinatira na lang kita, pero masyado kang maraming alam. Nasaan na siya? Ikaw, karapat dapat ka bang subukan ako? Yung assassin kanina. Siya yun. Bakit ka nagmamadali? Mahal na hari, may pag-asa ang dakilang siya. May pag-asa na. Anong pag-asa? Anong gusto mong sabihin? Kagabi, nagpapatrol ako sa palasyo? Nakatagpo ako ng isang pambihirang assassin. Napakagaling niya sa light foot art. Nakatagal siya ng 20 galaw ko. Pagkatapos, tumakas tungo sa silid ni Prinsipe Shenhui. Ano, nasaktan ba ang prinsipe? Huwag kang magalala, mahal na hari, ligtas ang prinsipe. Dahil, ang pambihirang assassin ay pinatay ng prinsipe sa isang palad. Ang prinsipe ay hindi man lang makapag-ipon ng kahit kaunting tunay na ki. Hindi siya makakalaban sa isang assassin na kaya kang makipaglaban ng 20 galaw. Ipinapangako ko sa aking buhay na ang sinasabi ko ay totoo. Ito ay ang piraso ng tela na pinutol ng assassin kagabi mula sa pumatay sa kanya. Posible bang? Totoo ito? Mabuti. Alam ko na ang nag-iisang dugo ng dating emperador na matapang ay hindi maaring maging walang kwenta. Napakabuti. Mukhang sa paligsahang ito, may magandang panonood tayo. Ngunit, mahal na hari, hindi ba kayo nagtataka? Kung malakas ang prinsipe, bakit pinaghirapan niya magpanggap na walang kwenta? Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang dakilang siya ay may pag-asa sa paligsahan na ipagmalaki at talunin ang mga barbaro mula sa 3 kaharian. Sa oras na iyon, sino pa ang mag-aakalang sakupin ang ating dakilang siya? Prinsipe, ang araw na ito ay napakahalaga. Bakit ka pa rin mukhang walang sigla? Tiyuhin kagabi, ako at ang mga alilang babae ay naglaro hanggang hating gabi. Ngayon, sobrang antok ko kapag turn ko na. Saka mo na ako gisingin. Prinsipe, masyadong mainit ang araw sa training ground. Ang prinsipe ay walang ganang lumaban. Hayaan mo siyang bumalik sa kanyang silid at magpahinga. Tatay, hindi naman marunong lumaban ang prinsipe. Sayang lang ang oras dito. Sige na, kung gusto mong matulog ka. Dumating kayo kunin ang isang upuan. Nanay. Si tatay ngayon ay hindi pinagalitan si Shenhui. Hindi rin alam ni nanay kung bakit si tatay anong nangyari sa kanya ngayon. Talagang mahal ako ng tiyuhin. Ang dating emperador ay buong buhay na matapang at mahusay sa digmaan. Paano siya nagkaroon ng ganitong walang kwentang anak? Walang mata ang mga kamao at paa sa panahong iyon. Prinsipe, huwag kang tatakbo ng takbo sa paligid kapag pinalo ka. Jiang Feng, sigurado ka ba talaga na si Hui ay nagtatago ng kanyang kakayahan? Gagamitin ko ang aking ulo bilang garantiya. Ang prinsipe ay hindi kasing simple ng kanyang itsura. Nanay. Sigurado ka ba na maayos na ang lahat ngayon? Huwag kang mag-alala. Ang posisyon ng Crown Prince tiyak na sa iyo iyon.
Dumating na ang magandang oras, ang seremonya ng pagpili ng Crown Prince ay opisyal nang nagsisimula. Sunod-sunod na laban, ang mananalo ay mananatili sa ring, ang huling nakatayo ay magiging Crown Prince. Ngayon, hindi ba sinabi na ang laban ay para sa Crown Prince? Bakit kakaunti lang ang dumating? Sabi nila nasugatan. Mas mabuti kung hindi sila dumating, Fernando, bigyan mo ng karangalan ang iyong ama. Huwag kang mag-alala, Ama. Sa iyong mababaw na kakayahan, maaari mo bang bigyan ng karangalan ang iyong ama? Unang round ng laban. Ang anak ni Duke Aurelio, Fernando Aurelio, laban kay Prinsipe Shen Hui ng Daxia. Binabati kita, Prinsipe ng Duke Aurelio. Sa unang round, makakalaban mo si Prinsipe Shenhui na walang alam sa martial arts. Parang panalo na agad ito, di ba? Ay, Wala akong magagawa. Dumating ang swerte, hindi mo mapipigilan. paumanhin, Prinsipe Shenhui. Ito ay talagang dahil sa swerte. Hindi pa ganun kaaga para alisin kayo. Shen Hui, sige umakyat ka na. Inihanda na para sa'yo ni Tia ang isang mahusay na manggagamot. Kung ganun, magpapasalamat na ako kay Tia. Prinsipe Shenhui, ang husay mong magpanggap. Shenhui, pumili ka na ng sandata! Hindi man lang mabuhat ang sandata. Anong walang kwenta? Sa paligsahan, nandito ang lahat ng opisyal. Hanggang kailan siya magpapanggap? Kamahalan? Sige. Kamahalan, ngayon ako na ang magsasalakay. Si Chuhin ang may kontrol sa militar at kalahati ng pamahalaan. Si Gregorio Lucero ang may kontrol sa pananalapi at sa kabilang kalahati. Kahit maging prinsipe tagapagmana ako, hindi nila ibibigay sa akin ang kapangyarihan. Ang pagiging prinsipe tagapagmana, walang saysay. Ay, ang delikado naman. Huwag mo akong saksakin sa puwet, tiyuhin sa klolo. Huwag mong sabihin, Ang panganay na prinsipe, walang ibang kakayahan, ang lakas ng boses. isang prinsipe parang asong gala. Ang mukha ng maharlikang pamilya ng Daxia ay kanyang nawala. Jiang Feng, hindi mo ba sinabi na siya ay nagtatago ng kakayahan? Ito ay malinaw na walang kakayahang lumaban. Kamahalan, bakit ganito? Shenhui, lakas ng loob mo! Tigil na, tigil na. Sumusuko na ako. Ayoko nang maging prinsipe tagapagmana. Ikaw! Panalo ako. Ang Daxia ay magtatanghal ng paligsahan para pumili ng prinsipe tagapagmana. Ang ganitong kasiyahan, gusto naming 3 kaharian na sumali. Regent ng Imperyo ng Dakilang Silangan, kaming 3 kaharian. Pumunta para aliwin kayo. Hindi inaasahan dumating pa rin sila. Ito ba ang kakayahan ng inyong maharlikang pamilya ng Imperyo ng Dakilang Silangan? Mas masahol pa kaysa sa inyong dating emperador noon na walang kwenta. Kahangalan. Ang ating imperyo ng Dakilang Silangan ay nagtatakda ng prinsipe sa pamamagitan ng labanan. Kayo mga dayuhang lahi, karapat-dapat ba kayong sumali? Umalis na kayo. Umalis, mga barbaro, lumabas sa Imperyo ng Dakilang Silangan, umalis! Kayo'y nagkakagulo ng ganyan. Baka alam ninyo sa inyong sarili na hindi ninyo kami kayang talunin, natatakot kayo. Kayo ay mapangahas. Bagwis mangubat, ang inyong mga ginagawa ay sobra-sobra na. Iniisip ba ninyo na ang imperyo ng Dakilang Silangan ay madaling apihin? Regent ng Imperyo ng Dakilang Silangan. Disiplinahin mo ang iyong mga alipin na nagtaas ng espada sa amin. Gusto ba ninyong sabay-sabay makipagdigma sa 3 kaharian? Kung digmaan, paulit-ulit kayong lumalabag sa hangganan, marami sa aming mamamayan ang nasaktan panahon na para magtakda ng mga patakaran.
Mabuti, ito ay ang inyong imperyo ng dakilang silangan ang unang sumira ng pagkakaibigan. Kung gayon, saring tayo magkita. Dalawang ginoo ngayon ay sumama kayo sa akin labanan ang mga tao ng imperyo ng dakilang silangan. Kung manalo tayo sa laban ang tatlong kaharian ay maaaring magkasamang hatiin ang mayamang lupain ng imperyo ng dakilang silangan. Kung gayon, susunod na lang ako. Prinsipe, malinaw na handa sila Anong laban? Iyan ay dahilan lamang. Gusto nilang samantalahin ang pagkakataon. na magdeklara ng digmaan laban sa ating imperyo ng dakilang silangan. Ang tatlong ito ay hindi maganda ang intensyon. Si Huyer ay kalaban ba? Prinsipe, huwag kang mag-alala. Labanan sila talagang walang problema. Kung gayon, ano pang kinakatakutan ko? Hintayin na lang natin ang magandang palabas. Mga walang kwenta ng imperyo ng dakilang silangan, sino ang unang aakyat at mamamatay? Sabi nila si Bagwis Mangubat ay ipinanganak na may lakas. Yung dalawang martilyo niya, 100 libra ang bigat. Maraming mandirigma ng siya, lahat ay pinatay niya. Mga barbarong hayop, lalaitin mo ang siya, mamatay ka. GQ? Ano? Isang hampas itinapo ng prinsipe ng siya palayo. Ang mga taga-siya ay talagang walang silbi. Sino pa ang gustong mabali ang mga buto? Ang lakas pala ni Bagwis Mangubat, ang maharlikang pamilya ng siya, sino pa ang lalaban? Sa tingin ko, sa mga kabataan ng siya, ang prinsipe ng regent lang ang makakalaban niya. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Hindi mo siya kalaban. Ikaw, isang walang kwentang tao, nagtatago lang, sige lang. Pinipigilan mo pa si Prinsipe Shen na lumaban? Hui, kahit kailan hindi ka humawak ng espada, huwag mong pigilan si Joyan na ipagmalaki ang siya. Hayaan ninyo akong turuan siya ng leksyon. Mga barbarong hayop, nagkakagulo sa siya, mamatay ka? Ang mga henyo ng siya, ganyan lang ang lakas? Joyan. Isang hampas lang, nabasag ang espada ni Joyan. Napakalakas. Joyan. Anak ko. Joyan. Ang tapang ninyo. Ito ba ang inyong Daxia, ang pinakamalakas na kakayahan? Wala kayong kalaban-laban. Sino pa ang gustong sumubok? Ang lakas ng aking malaking martilyo. Kahit si Shen Shizi ay hindi makalaban. Sino pa ang kayang lumaban? Ngayon ba, ang mayamang lupain ng Daxia ay talagang mahuhulog sa kamay ng mga dayuhan? Sino pa ang gustong lumaban? Kung may sino mang makakapagtaboy sa mga barbaro, gagantimpalaan ng 10,000 pirasong ginto, 1,000 rolyo ng seda at 100 kahon ng bihirang kayamanan. Ngayong ganito na, bakit hindi pa kumikilos si Hui? Ano ba talaga ang gusto niya? Regent ng Daxia. Kung luluhod ka ngayon at iaalay ang lupain ng bansa, pagkatapos sakupin ng 3 kaharian ng Daxia, bibigyan ka ng posisyong ikasyam na antas. Ang mga barbarong ito, sobrang walang galang nila. Prinsipe, siguro ang gusto ng kanyang kamahalan ay tunay na kapangyarihan. Tunay na kapangyarihan? Ngayon, ang kapangyarihang pampolitika at militar sa korte ay nasa inyong kontrol. Ang kapangyarihan sa pananalapi ay monopolyo ng punong ministro.
Ang kanyang kamahalan ay nakaupo bilang tagapagmana, tanging may pangalan lamang. Mahirap gumawa ng malaking bagay. Ang ganitong tagapagmana ay hindi na dapat pang manatili. Ngunit pansamantala lamang akong namamahala. Ang kapangyarihan ay babalik sa emperador pagdating ng panahon. Siguro, ang kanyang kamahalan ay may sariling plano. Sige, basta kumilos si Hui, wala akong pagnanasa sa kapangyarihan. Ang mananalo ngayon hindi lamang magiging tagapagmana, ibibigay ko rin ang kapangyarihang militar at pampolitika. Prinsipe, ang kapangyarihang militar at pampulitika ay napakahalaga. Paano basta-basta ibibigay? Desisyon ko na ito, huwag mo akong pigilan. Ngayon, sino pa ang gustong lumaban? Kung ganon, susubukan ko ulit. Huier, sa labanang may espada at sibat, kahit si Juoyan ay malubhang nasugatan, paano mo siya matatalo? Huwag kang magpasikat, bumalik ka na. Oo nga, prinsipe, gabi-gabi kang natutulog sa bahay ng gintong bulaklak nang hihina ang katawan mo. Kung lalaban ka ay kamatayan lang. Kamahalan. Ang dangal ng imperyo ng dakilang silangan ay nawala na. Gusto mo pa bang lumaban at yurakan ang huling dignidad nito sa putik? Mahal na hari, ang prinsipe ay nagpapakatanga at hinahayaan mo lang siya. Kung ang prinsipe sa labanan ay matakot at lumuhod na magmakaawa, ang daang taon na pundasyon ng imperyo ay tuluyang magiging katatawanan ng lahat. Hindi pa ako kumikilos. Paano ninyo nalaman na matatakot ako at luluhod na magmamakaawa? Isang prinsipeng hindi marunong ng martial arts, haharap kay Bagwis Mangubat. Ang tanging kamatayan. Ano pa ang inaasahan? Tumahimik kayong lahat. Ngayon sino man ang magsalita ng higit sa kalahating salita, pugutan. Wala na talagang tao ang imperyo ng dakilang silangan. Nagpapadala kayo ng isang lasenggero na pumupunta sa bahay aliwan. Gusto nyo bang tawanan kami? Mabuti. Gusto mong mamatay, tutulungan kita. Ang bilis na ito, hindi ko inaasahan na may nakatagong dalubhasa ang imperyo ng dakilang silangan. Mabuti ang isang dalubhasa, ang pinakagusto ko ay pumatay ng mga dalubhasa. Mabulag na ang mga mata ko. Ang panganay na prinsipe at si Bagwis Mangubat? Nagpapalitan ng suntok at taga. Marunong ka lang bang umiwas? Kung kaya mo, tanggapin mo ang isang pag-atake ko. Huier, mag-ingat! Paano nangyari ito? Ang martilyong 100 kilo ay naharang lang ng ganun. Yan lang? Ito? Imposible ito. Alam ko na. Isang suntok ni Shen Hui ang nagpabagsak kay Bagwis Mangubat. Itong taong nasa entablado, si Prinsipe Shenhui pa ba ito? Kung hindi siya kikilos, kapag kumilos na siya, ay nakakagulat na malakas. May pag-asa ang imperyo ng dakilang silangan. Inay, Itong munting hamak, hindi ba ako ang nagpalaki sa kanya na walang kwenta? Bakit siya naging ganito kagaling? Mabuti, isang palad ang nagpasiya ng tagumpay. Tunay na dugo ng yumaong emperador ng imperyo ng dakilang silangan. Puri po ng kiwi. Munting hamak, nagkunwari kang baliw at tanga, itinago mo sa akin sa loob ng 15 taon. Tingnan mo itong batang ito, nakatago ang galing. Nagulat ang iyong tiyahin. Tama po ang prinsipe, na si Hui ay nakarating sa ganitong punto talagang hindi ko inaasahan. Susunod kayong dalawa. Sabay ba kayong lalaban? O pila-pilang mamamatay?
Bakit kayong dalawa ay tahimik? Baka natatakot kayo. Munting barbaro, kung takot umalis na kayo. Kayo, Prinsipe Shenhui, pinahiya ng husto ang mga barbaro. Ngunit bakit niya itinago ang kanyang lakas? Kung talagang takot, sumuko na kayo agad. ikaw isang palamunin, nagtagumpay lamang, bagwis mangubat, akala mo ba walang kalaban? Hayan, harapin mo ako. Dimasanggal Dimas Makaspak ay ang pinakamahusay na mananaga sa kanlurang kaharian. Ang kanyang sable ay kayang hatiin ang ilog. Kapag siya'y lumaban, sapat na para pahirapan si Shen Hui. Ang tanging sining ng kanlurang kaharian, ang sable ng hari. Ang sable aura ay pumuputol ng ginto at bato. Nasa panganib ang prinsipe. Walang kwenta. Mabuti. Susunod ikaw naman, sunod-sunod mong tinalo ang mga mandirigma ng aming tatlong kaharian. Hindi ka ba takot na magpapadala kami ng hukbo? Mga walang kwentang langgam, ano ang dapat katakutan? Naghahanap ng kamatayan? Sumpa ng siyam na dilim ng timog na lupa. Ang mga engkanto na ito ay kontrolado ni Ulap Mangahas. Kapag nadikit, matutunaw sa dugo. Hindi maiwasan. Sa imperyo ng dakilang silangan nitong mga nakaraang taon, libu-libong sundalo ay namatay sa mga engkanto na ito. Bastardo, ang mga lason ay pumapasok sa lahat ng butas. Tingnan natin kung paano katatakas ngayon. Huy, mag-ingat! Munting abilidad lamang. Ang aking mga engkanto. Paano naging posible? Ikaw, isang walang kwenta, ang iyong tunay na enerhiya ay tumatalab sa aking mga engkanto? Talo ka na ba? Panalo. Panalo ang prinsipe. Panalo ang imperyo ng dakilang silangan. Sobrang lakas ng prinsipe. Ipinagmamalaki ang ating imperyo. Ang hayop na ito ay napakalalim ng pagtatago. 15 taon ng pagpaplano. Mawawasak ba ang lahat ngayon? Wala na. Mali ang pinili kong panig. Kung si Shen Hui ang mamumuno sa hinaharap, wala na akong pag-asa. Hindi ko akalain na ang imperyo ng dakilang silangan ay may nagtatagong isang dalubhasa na tulad mo. Nagkulang kami sa pag-iingat. Ngayon kami ang natalo, pero huwag kang magyabang, magkikita pa tayo, balang araw lalaban tayo muli. Sige, hihintayin ko kayo na muling matalo sa akin. Ang sarap, sobrang sarap. Si Prinsipe Shenhui ang nagligtas sa atin. Pinrotektahan ang dangal ng imperyo ng dakilang silangan. Tutuparin ko ang aking pangako. Ipinapahayag ko ngayon, si Shenhui ay ang bagong crown prince ng imperyo ng dakilang silangan. Pagpupugay sa crown prince. Pagpupugay sa crown prince. Teka. Tatay. Kansilyer Lu, ilang buwan ng relief. Araw-gabi kang nagpapagod, talagang pagod ka na. Bilang matandang lingkod, inaalala ko ang bayan. Wala iyan, hindi pagod. Bago pa lang ako nakabalik sa kabisera, nakita ko na ang tensyon sa liwasang pandigma. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan. Si Hui, sa kanyang sariling kakayahan, tinalo ang mga eksperto ng 3 bansa. Gusto ko siyang gawing prinsipe.
Prinsipe, ang paggawa ng prinsipe ay hindi dapat gawin. Si Hui ay nakagawa ng pambihirang tagumpay, dugo ay legitimo. Bakit hindi pwedeng gawin? Kahit na may tagumpay ang prinsipe, ngunit sa loob ng 15 taon, araw-araw siyang pumupunta sa bahay ng gintong bulaklak at maluho ang pamumuhay. Kung ang taong may ganitong masamang ugali ay pumasok sa silangang palasyo, masisira nito ang dangal ng imperyo ng dakilang silangan at mawawalan ng pag-asa ang mga mamamayan. Tama. Tama ang sinabi ng ama prinsipe. Ako rin, sumusuporta na si Hui ang maging prinsipe. Pero ang mahalaga sa royalty ay ang pagkatao. Ang nakaraan ni Hui ay talagang napakaloko kung pilitin siyang maging prinsipe kahit na ang dating emperador sa ilalim ng lupa ay hindi rin mapayapa. Prinsipe, kahit may tapang ang prinsipe, ang gawain sa gobyerno ay komplikado. Kung ibibigay ang bansa sa kanya, lahat ng opisyal ay tiyak na hindi magtitiwala. Tama, ang ganyang tao ay hindi karapat-dapat maging prinsipe, kuya isipin mong mabuti. Mangyaring isipin ng prinsipe. Shen Hui, kahit gaano kakagaling sa martial arts, ano naman, ang korte ay pinamumunuan pa rin ng pamilya Lu. Ito. Anong klasing pambihirang talento ang kailangan nyo upang maging karapat-dapat sa posisyon ng prinsipe? Malaking kalamidad sa Jiangnan, ang bahay ng hangin ay nagbibigay ng relief at nagpadala ng maraming eksperto upang labanan ang kriminalidad. At iginagalang ng lahat tulad ng Panginoon ng bahay ng hangin na may pusong bayani ay karapat-dapat sa trono. Panginoon ng bahay ng hangin, meron ba talagang taong ito hindi ba pinipilit ng kansilyer? Nagpapahirap. Tama, ang Panginoon ng bahay ng hangin ay napakalakas at may matuwid na puso. Kung ang prinsipe ay may kalahati ng kanyang reputasyon, kami ay susunod ng buong puso. Oh, talaga ba? Dahil sa sinabi ng punong ministro, lalo akong nausyoso sa may-ari ng bahay ng hangin, ay lalo akong nausyoso. Tuwing lumalabas ang prinsipe mula sa palasyo, pumupunta sa Tianjinfang. Natural na hindi mo kilala ang may-ari ng bahay ng hangin na dalubhasa sa martial arts at literatura at iginagalang ng mga tao. Kamahalan, kung may kalahati kang pagmamalasakit sa tao tulad ng may-ari ng bahay ng hangin, hindi na kami magsasalita. Chancellor Li, si prinsipe ay puro arte lang at laging naglilibot sa bahay aliwan. Paano siya makakapantay sa may-ari ng bahay ng hangin? Ganoon. Isinakripisyo ang sarili para sa bayan, matulungin ang ugali ng may-ari ng bahay ng hangin, parang isang santo na bumaba sa mundo. Hui huwag kang malungkot. Ang posisyon ng tagapagmana ay batay sa moralidad. Dahil sa iyong nakaraang kalokohan, ang imperyo ng dakilang silangan, paano ipagkakatiwala sa taong may kapintasan sa ugali? Mahal na prinsipe, ang pagpili ng tagapagmana ng trono ay mahalaga sa pundasyon ng bansa. Ngayon bigla ang nagdesisyon sa liwasang pandigma, talagang mahirap tanggapin ng lahat. Nakikiusap ang matandang lingkod sa prinsipe na ang usapin ng pagpili ng tagapagmana ay pansamantalang ipagpaliban at pag-aralan ng mabuti. Ang usapin ng moralidad ay mahirap patahimikin. Mas mabuting antayin muna, hanapin ang angkop na panahon upang pag-usapan. Kasalanan ko kung bakit hindi ko nadisiplina si Hui. Wala nang choice, ito na lang. Mahal na prinsipe, sa pagkakataong ito, ang pagtulong sa kalamidad. Ang 4 na dakilang mandirigma ng bahay ng hangin ay malaki ang naitulong. Upang ipakita ang kabutihan ng korte, ako na ang nagpasiya na dalhin ang 4 na mandirigma sa labas ng liwasang pandigma. Nakikiusap ako sa prinsipe sa harap ng lahat ng opisyal. Bigyan ng malaking gantimpala ang mga bayaning ito. Ang ganyang bagay, punong ministro, sapat na ikaw na ang magbigay ng gantimpala. Bakit kailangan dalhin sa palasyo? Sa ganitong paraan lamang, may papakita ang pagkabukas palad ng ating korte. Ina, bakit gusto ni Lolo na dalhin ang mga tao ng bahay ng hangin sa palasyo? Ang bahay ng hangin ay malawak ang impluensya sa mundo ng martial arts. Gusto ng lolo mo na gamitin ang dahilan ng parangal ng korte upang ang organisasyong ito ay makuha sa ilalim ng ating pamilya Lu. Kung mag-aagawan ka sa trono sa hinaharap, ito ay malaking tulong. Ganun pala. Shen Hui, tingnan natin kung paano ka makikipag-agawan sa akin ngayon. Imperial na Chuin? Gusto ko ring makita ang mga bayaning ito. Kung gayon, papasukin na sila. Iutos na pumasok ang mga bayani ng bahay ng hangin. Talagang karapat-dapat kang kanang kamay ng may-ari ng bahay ng hangin. Ang ganyang presensya ay kahanga-hanga. Ito ang tunay na bayani na gumagawa ng malalaking bagay. Hindi tulad ng iba na puro libangan lang ang alam. Tama, Imperial na tiyuhin. Ang boses na ito, Bahay, may-ari. Kayong 4 unang beses sa palasyo kaya kinakabahan. Huwag kayong magkamali sa harap ng regent.
Sumasaludo ang inyong lingkod sa may-ari ng bahay ng hangin. Panginoon ng bahay ng hangin. Imposible nagkakamali kayo ng tao. Paano siya magiging Panginoon ng bahay ng hangin? Sa tingin mo ba magkakamali kami sa pagkilala sa sarili naming Panginoon? Sino ang walang galang sa aming Panginoon? Huwag mong sisihin kung hindi ako magiging maganda ang mukha. Tama na. Huier, ikaw ba talaga ang Panginoon ng bahay ng hangin? Bahay ng Hangin ay isang kapritsyo lamang na organisasyon na aking itinatag. Mabuti kung makatutulong ito sa imperyo ng Dakilang Silangan. Mabuti, mabuti, mabuti. Ilang mga sorpresa pa ang itinatago mo sa akin, Hari. Sino pa ngayon ang may pagtutol sa pagiging tagapagmanang korona ni Shen Hui? Salamat po nung ministro sa pagsasabi na mabuti ang aking pagkatao. Pagkatapos maging tagapagmana, magiging mas maingat ako sa aking mga salita at kilos. Bastardo. Ako'y yumuyukod sa iyong kamahalan na tagapagmana ng korona 10,000 taon, 10,000 taon, 10,000 taon. Ang inyong lingkod ay yumuyukod sa iyong kamahalan na tagapagmana. Kaming mga opisyal ay yumuyukod sa iyong kamahalan 10,000 taon, 10,000 taon, 10,000 taon. Gregorio Lucero Lumenyang. Huwag magmadali. Ito pa lamang ang simula. 15 taon. Buong 15 taon. Ako'y pinaglaro ng bastardo na yon na parang unggoy. Ina, hindi mo ba sinabi na ang posisyon ng tagapagmana ay akin? Ano ang gagawin natin ngayon? Bakit ka nag-aalala? Paano magtatagumpay ang isang taong nagpapanik? Ama, ibibigay ba talaga natin kay Shen Hui ang bastardo na yon? Sa tingin niya ba sa pagpapakita ng kanyang baraha ay makakapagpatatag siya bilang tagapagmana? Walang muwang. Lolo, mayroon pa ba kayong ibang plano? Hintayin ninyo at makikita. Hindi ito makatarungan. Noong nakaraang laban, pinahina lamang natin ang kayabangan ng 3 barbarong kaharian. Nagalit ang mga barbarong ito dahil napahiya sila. Sinira nila ang kasunduan. Ngayon ang hilagang mandirigma, kanlurang kaharian at timog na lupa ay nagtipon ng 500,000 sundalo at inilagay ang mga tropa sa hangganan. Nagbanta na sisirain ang kabisera ng imperyo ng Dakilang Silangan. Nasa hangganan na ang 500,000 sundalo. Ano ang gagawin natin? Ama ko, ang 3 barbarong kaharian ay paulit-ulit na gumagalit sa ating imperyo ng Dakilang Silangan. Dahil sinira na nila ang kasunduan, laban na lang tayo. Tama, tayo bang imperyo ng Dakilang Silangan ay patuloy pa magtitiis ng pang-aapi hanggang kailan? Kaya samantalahin natin ang pagkakataon bigyan sila ng leksyon. Oo nga. Tama. Iyan din ang nasa isip ko. Ang dangal ng imperyo ng Dakilang Silangan ay hindi dapat yurakan ng mga barbaro. Punong Ministro Lu agad mula sa kagawaran ng pananalapi, maglaan ng 200,000 sako ng bigas at ipadala ito sa frontline sa pinakamabilis na paraan. Huwag kang magalit, mahal na prinsipe. Wala kaming 200,000 sako ng bigas. Ngayon, kahit 100,000 sako ay hindi namin kayang ibigay. Paano naging ganito kakulang ang mga bodega ng pagkain? Saan napunta ang lahat ng pagkain? Maunawaan mo po, prinsipe. Sa nakaraang 2 taon, nagkaroon ng snowstorm sa Hilaga at baha sa Timog. Lahat ng rehiyon ay humihingi ng bigas. Ang pambansang bodega ay laging kulang. Ang punong ministro ay nagsisikap araw-gabi para magtipon ng bigas. Ngayon, muling sumiklab ang digmaan. Kami po ay hindi na talaga kaya. Kung walang bigas para sa hukbo, papayagan ba natin ang mga sundalo sa front na mamatay ng gutom? Kung makakakuha tayo ng bigas mula sa mga probinsya, maaaring malutas ang kagyat na pangangailangan. Ngunit ang 16 na lalawigan ng imperyo ng Dakilang Silangan, sa maikling panahon magtipon at magpadala ng bigas.
ay malamang na mahirap. Prinsipe, may plano po ako. Punong ministro, magsalita po kayo. Mas mabuti kung ipagkatiwala ito sa Corona Prinsipe. Ngayon ang prinsipe ay namamahala sa lahat ng hukbo. Ang kanyang kapangyarihan na bahay ng hangin ay kumalat sa buong lalawigan. Ang usapin ng bigas at supply. Ang Corona Prinsipe ay ang pinakamahusay na tao para dito. Ito pala ang inaantay ninyo sa akin. Pero hindi ito madali. Prinsipe, bagong itinalaga ang Corona Prinsipe. Kung malulutas ito ng Corona Prinsipe, mapaparangalan siya sa buong mundo. Corona Prinsipe, ang Corona Prinsipe ay talagang ang pinakamahusay na tao upang lutasin ito. Huyer, ano sa tingin mo sa bagay na ito? Theo, ang bagay na ito ay maaaring ipagkatiwala sa akin. Pagkalipas ng 3 araw, makakalap ako ng 200,000 sako ng bigas. Dahil ang Corona Prinsipe ay nagsabi na ng ganyan, kaya maghihintay na lang tayo ng magandang balita mula sa Corona Prinsipe. Mabuhay ang Corona Prinsipe. Mabuhay. Ang lolo ay nag-ayos na ng bigas sa ilang kalapit na lalawigan. Lahat ito ay kontrolado ng pamilya Lucero. Shenhui, makikita ko kung paano mo ito haharapin ngayon. Gregorio Lucero. Sa pagkakataong ito, ikaw mismo ang pumasok sa bitag. Panginoon, ako na ang bahala sa pagkuha ng pagkain. Malinaw na bitag ito. Hindi papayag si Gregorio Lucero na madali tayong makakuha ng pagkain. Mas mabuting manatili muna tayo. Kung hindi tayo makakuha ng pagkain, masisira ang iyong reputasyon. Ikaw ay magiging parang isdang nasa sangkalan. Bawat taon, ang kita ng imperyo ng Dakilang Silangan ay nasa 10 milyon. Ngunit ganito nakawala ng bodega ng pagkain. Mayroong dayaan dito. Sumama ka muna sa akin sa isang lugar. Nag-aalok ako ng 1,000 tael. Ngayong gabi, ang tugtog ni Miss Yan ay akin. 1,000 tael at nagmamayabang ka? Nag-aalok ako ng 3,000 tael. Isang araw na hindi marinig ang tugtog ni Miss Yan, mahirap para sa akin. ₱10,000 tael. Ngayong gabi, si Miss Yan ay nasa sa akin. Sinong binata ito na napaka-generoso? Sinong binata ito na napaka-generoso? Huwag mong itanong ang hindi dapat itanong. Binata, napaka-generoso mo. Ngayong gabi ako ay sa iyo. Bago pa man tumupad sa pagkuha ng pagkain, naglalabas na agad ng pera para sa kasiyahan. Talagang isang mangingibig. Kakalabas lang ng prinsipe mula sa palasyo. Pumasok agad sa bahay ng gintong bulaklak. Nakita ko mismo. Naglabas siya ng tig-10,000 tael na salapi. Isinama siya ng dalaga paakyat para magsaya. Ang aso hindi nagbabago ng ugali. Akala ko may kakaiba siyang kakayahan. Pero sa huli sumuko na lang siya. 20,000 sako ng rasyon ng hukbo. Itong si Shenhui hamak na hamak. Kahit ibenta ang bahay ng hangin, hindi pa rin sasapat. Inay, sigurado ba kayo na sa pagkakataong ito mapapatalsik ko si Shenhui? Huwag kang mag-alala, Juoyan. Handa na ang iyong lolo. Pagkalipas ng 3 araw kapag hindi siya makapagbigay ng rasyon, saka mo sabihing ginamit mo ang pondo ng iyong pribadong kaban para makakuha ng rasyon. Ang iyong amang hari tiyak na lubos kang pupurihan. At ako naman, natural na ay magpapanagot sa kanya. Ibibigay niya ang kapangyarihang militar ng walang laban.
Gino. Hayaan mong alokin kita ng isang baso. Ginang yan dito, lahat tayo magkakilala, kaya huwag ka nang magpanggap. Ang may-ari ng bahay ng Gintong Bulaklak, si Yan Rushuang, ay bumabati sa iyo, Ginoo, sa tagumpay ng iyong matagal na plano. Maraming taon nang nagpaplano ang prinsipe. Ngayon, sa wakas ay hawak na niya ang kapangyarihang militar ng imperyo ng Dakilang Silangan. Mahigpit na hinawakan sa kanyang kamay. At mayroon na siyang panlaban kay Gregorio Lucero. Binabati kita, prinsipe, mula kay Rushuang. Nakuha mo na ang iyong nais. Sa mga nakaraang taon, nagkunwari akong walang ginagawa sa labas upang lituhin ang iba. Kung hindi dahil sa iyo, dalaga ng bahay ng Gintong Bulaklak na tumulong sa akin na alamin ang galaw ng mga opisyal, hindi ko sana nalaman ang lahat ng ito. Ang mga matatandang iyon sa Palasyo Imperial ay alam lang ang bahay ng hangin, hindi alam ang bahay ng Gintong Bulaklak. Ay bahagi rin ng aming kapangyarihan. Kung wala ang proteksyon ng bahay ng hangin, ang bahay ng Gintong Bulaklak ay naubos na ng mga mayayaman. Nagtutulungan lang tayo. Ikaw bilang ulila ni General Yan dapat ay nasa marangal na pamilya, ngunit nabilad sa maruming kapaligiran. May sama ka ba ng loob? Kahit na nasa ganitong kalagayan, itinuro sa akin ng aking ama ang pagmamahal sa bayan at katarungan. Si Gregorio Lucero ay nag-frame sa kanya. Tinutulungan kita, hindi lang dahil sa personal na paghihigante, kundi para sa mga tao. Bumalik tayo sa usapin. Si Gregorio Lucero ay nag-utos sa akin na maghanap ng bigas sa loob ng 3 araw. Ano ang nalaman mo? Ito ay isang walang kalabasan na sitwasyon. Ang mga nakikitang bigas ay naubos na ni Gregorio Lucero. Pero nalaman ng aking mga tao na sa may 10 milya mula sa lungsod, may isang napakalihim na itim na bodega ng bigas. Ito ay itinayo ni Gregorio Lucero at Li Jeng ng palihim. Gaano karami ang nandoon? Mahigit 200,000 sako. Lahat ay mga bigas na ninakaw mula sa hukbo. Balak nilang ibenta ito sa mataas na presyo. Ang pera ay mapupunta sa personal na kaban ni Gregorio Lucero. Ang mga sundalo sa harapan ay magugutom hanggang mamatay. Sila ay kumikita sa kaguluhan ng bansa. Gregorio Lucero, ikaw matandang walang hiya ay baliw na. Prinsipe, kung sasarhan natin ang kanyang personal na bodega, makukuha natin ang matibay na ebidensya ng korupsyon. At makukuha rin natin ang 200,000 sako ng bigas para sa hukbo. At sa tamang paraan matutupad mo ang iyong pangako sa palasyo. Mabuti. Gawin natin yan. Gusto kong silang dalawa ay umani ng kanilang inihasik. Mukhang totoo ang sinabi ni Rushuang talaga pala. Itong binatang ito hindi pamilyar ang muka. Bago ka rito, Para makahuli ng malaking isda, hindi pwedeng masyadong maaga magpakilala. magaling ang mata mo kuya bago ako rito. Sabi ng nakatatanda, para magnegosyo sa loob ng lungsod kailangan bumili ng bigas dito. Hindi ko lang maintindihan. Lahat ay gustong bumili, bakit kailangang pumunta sa liblib na lugar na ito? Bago ka, hindi mo alam, hindi yung lahat ang gustong bumili rito, kundi rito lang talaga pwedeng bumili. Bakit? Siyempre, dahil lang namamahala rito si Li Fu, ang pamangkin ni Grand Tutor Li na kanyang tunay na pamangkin. Kamag-anak pala ng Grand Tutor, pero ang negosyo, dapat voluntaryo. Pwede ba siyang pilitin ang pagbili? Binata mo kang hindi ka pa ganong karanasan. Si Grand Tutor Li, sino ang kanyang nakatataas? Iyon ay ang Chancellor. Sino ang Chancellor? Iyon ang biyenan ng kasalukuyang Regent. Tulad nating maliliit na isda, kung ano ang gusto ng mga amo, yun lang ang gagawin natin. Noong isang beses, ang may-ari ng Fanlu naisip na mahal ang bigas dito, kaya hindi bumili rito. Ano sa tingin mo ang nangyari? Kinabukasan, ang Fanlu ay sinara ng gobyerno, ang buong pamilya ng may-ari hindi na nakakain ng maayos. Sa lungsod ng Daxia, may ganito palang pangyayari. Pero ang pagbili rito ay may iba pang benepisyo, malalaman nyo mamaya.
Umasa, dali umasa. Huwag itulak. May digmaan sa hangganan, tataas ang presyo ng bigas. Ngayon, ang bigas 10 pirasong pilak bawat sako. 10 piraso? Bakit hindi na lang magnakaw? Hindi, gusto mo ba kaming patayin? 10 piraso? Kahit ang pinakamahal na bigas ay 1 piraso lang, paano kami mabubuhay? Kung ayaw, pwedeng umalis. Pero bukas, ang tindahan nyo baka hindi na mabuksan. 10 piraso bawat sako. Gregorio Lucero, Li Jeng. Talagang malaki ang inyong gana. Ibigay mo na yan? Lee, ang meron lang ako ay 5 tael na pilak. Pakiusap, maawa ka naman, bilihan mo ako ng kaunting bigas. 5 tael na pilak? Akala mo ba pulubi ako? Walang bawas kahit 1 sentimo. Layas kung walang pera. Lee, may maliit lang akong tindahan sa bahay at ang buong pamilya ko ay umaasa sa maliit na tindahang iyon para mabuhay. Sa ibang lungsod, ang bigas ay ilang 10 barya lang bawat sako. Maawa ka naman, babaan mo ang presyo. Pinayagan ba kita na bumili dito? Pwede naman kayong pumunta sa ibang lugar para bumili. Yung babaeng anak mo, ang ganda-ganda naman. Walang pera, di ba? Ihatid mo ang anak mong babae sa kwarto ko at bibigyan kita agad ng 1 sako ng bigas. Hindi. Hindi pwede. Walang hiya ka, matandang walang kwenta, suntukin ninyo siya at palayasin. Saklolo. Sa liwanag ng araw, pilitang transaksyon at pilit pang kukunin ang dalaga. Sa tingin ba ninyo may batas pa ba? Ang tiyuhin ko ay ang Grandmaster na si Li Cheng. Sino ka ba para magbanggit ng batas sa akin? Huwag kang padalos-dalos, kung sasagasaan mo si Li Fu magsisisi ka. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Gusto mong magpakitang gilas bilang bayani? Tingnan natin kung kakayanin mo. Kung hindi ka aalis, sasamahan kita at babaliin at ipapakain sa aso. Ang hukbo sa hangganan ay walang bigas na maluto. Si Gregorio Lucero at si Li Jeng ay umaasa sa kapangyarihan dito at pinipiga ang mamamayan. Ang dakilang siya ay sinira ng mga dambuhalang daga at pinagmamalupitan ng mga barbaro hanggang ngayon. Bastos. Kung walang pera pambili ng bigas, umalis ka na dyan. Huwag mong harangan si Katiwala Li sa kanyang mahalagang gawain. Katiwala Li, huwag po kayong magalit. Ito ay 3,000 tael na salapi. Bibilhin ko lahat ng bigas. Matalino ka, alam mo ang patakaran. Katiwala Li, ang bagay tungkol sa pagpasok ng pinsan ko sa gobyerno, may paraan na ba? Huwag kang mag-alala. Kapag na-deposit na ang 3,000 tael, ang bagay ng pinsan mo siguradong aayusin namin ng maayos at malinaw. Ang lakas ng loob ninyo, hindi pa sapat ang pagnanakaw ng bigas ng hukbo at kayo ay naglakas loob pang magbenta ng posisyon. Paano mo nalaman na ang bigas dito ay para sa hukbo? Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ito ay pagkain ng hukbo? Pagkain ng hukbo, huwag itong galawin. Ikaw na nagmamalaki sa anino ng iba, hayop ka. Hindi karapat dapat malaman kung sino ako. Sa tingin ko, ikaw ay sadyang naninira ng lugar na ito. Makinig kayong lahat. Dalhin ang walang pinag-aralan na taong ito papatayin sa pamamagitan ng pamalo. Patayin. Tala. Ang mga tao rito lahat ay hulihin. Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Ang aking binti. Maawa ka. Ito, sino ba talaga ito? Ikaw ay nangahas na galawin ang aking tao? Talaga bang hindi ka natatakot na galitin ang aking tiyo?
Hulihin siya. Darating agad ang aking tiyo upang mag-inspeksyon dito. Kapag dumating siya, ipapapatay ko ang buong pamilya mo. Sige, dito lang ako maghihintay. Gusto kong makita ngayon kung paano puputulin ni Li Jing ang ulo ko. Kunin mo ang ledger ng Black Rice Granary at ilabas lahat para sa akin. Opo, susundin ko. Ang mga taong narito ngayon, walang isa man ang hahayaang umalis. Lahat ay dadalhin bilang saksi. Itong binata, sino ba talaga siya? Kinukuha ang ledger at may ganitong kakayahan. Naintindihan ko na. Tiyak na kayo ay mula sa gobyerno, tama ba? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na dahil may posisyon ka ay pwede ka nang magulo rito. Ang tiyuhin ko na si Li Cheng ay nasa likod ng kansilyer na si Gregorio Lucero. Si Kansilyer Lucero ay ang biyenan ng regent. Ang imperyo ng Dakilang Silangan sa hinaharap ay pag-aari ng pamilya Lucero. Kung may katwiran ka, sige, dalhin mo ang iyong mga tauhan at lumayas. Ang tapang mo, alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Sino siya? Wala akong pakialam kung sino ka. Kahit ikaw ay opisyal ng Korte Suprema, kailangan mong isipin kung ilang ulo ang nasa leeg mo. Lalaban ka pa ba sa kasalukuyang kansilyer? Ang imperyo ay pag-aari ng pamilya Lucero. Mabuti. Ang iyong sinabi kanina, bawat salita na alala ko lahat, sana sa bandang huli ganyang ka pa ring katapangan at ulitin mo ng buo ang lahat ng iyon. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Dumating ang Grand Tutor Li. Dumating ang tiyuhin ko, patay ka na. Lifu! Ibinigay ko sa iyo ang napakalaking kamalig ng bigas na ito upang pamahalaan. Yan ba ang paraan mo ng paglilingkod sa akin? Ginoo. Paulit-ulit kong sinabi sa iyo, manahimik, ginawa mong napakalakas ang ingay, ayaw mo na ba ng ulo mo? Hindi ako nagtatrabaho ng mabuti. Mayroong tao na pumunta sa teritoryo ng ating Grand Tutor at gumawa ng gulo sa ating lugar. Hindi lang niya binugbog ang ating lahat ng mga tauhan, gusto pa niyang nakawin ang ating bigas. Ano? Binanggit ko ang iyong pangalan at ang pangalan ni Chancellor Lu, pero sinabi niya wala kayong kwenta. Ginoo, huwag mong hayaan na umalis ng buhay ang ganitong tao. Naghimagsik na siya. Sa kabiserang ito, mayroon pa bang taong hindi ako at si Chancellor Lu iginagalang? Nasaan ang taong iyon? Siya yon. Grand Tutor Li, matagal na tayong hindi nagkita. Ang laki ng iyong kapangyarihan. Kayo po, bakit po kayo nandito? Bakit po ninyo alam ang tungkol sa kamalig na ito? Konsehal Li, akala ninyo ba wala akong alam? Tiyo, ano pang sasabihin mo sa kanya? Bakit hindi mo pa siya patayin? Patayin mo na siya. Bulag ka ba? Alam mo ba kung sino ang taong ito? Prinsipe, maawa ka, ang lahat ng ito. Ay si Gregorio Lucero. Ang nag-utos sa akin, wala akong kinalaman dito. Prinsipe. Wala. Ang nilalaman ng ledger na ito ay hindi ganyan. Kung hindi dahil sa utos ng punong ministro, wala akong ganyang tapang prinsipe. Alam ko gusto ng prinsipe na makuha ang kontrol sa pananalapi ni Gregorio Lucero. Kung bibigyan ako ng prinsipe ng pagkakataong mabuhay, matutulungan ko ang prinsipe na makuha ang kontrol sa pananalapi ni Gregorio Lucero. Matagal na kaming magkaalyado ni Gregorio Lucero. Alam ko ang marami tungkol sa kanya. Mangyaring bigyan ako ng prinsipe ng pagkakataong maglingkod. Paglilingkod. Noong araw ganyan ka rin lumuhod sa harap ng aking ama at sinabi mo sa kanya,
Prinsipe kayo ba may alam? Hindi. Alam mo na pala noon pa hindi ka talaga isang mangmang sa mga nakaraang taon, nagkukunwari ka lang pala. Talagang matalino ang konsehal. Kung gayon, dapat mong malaman, hindi kita basta-basta pakakawalan dahil nung panahong iyon, pinatay mo ang aking ama at inagawang trono. Kasangkot ka rin. Ang mga tao dito dalhin lahat bantayan ng mahigpit, huwag hayaang tumagas aning impormasyon. Opo. Lijeng, Gregorio, Lucero, Lumaniang, ang mga taong pumatay sa aking ama noon, walang makakatakas. Si Li Jeng, ang matandang tuso. Bakit hindi siya dumalo sa palasyo ngayon? Sige, ang mahalaga ngayon ay pabagsakin si Shen Hui. Prinsipe, ang 3 araw na palugit para sa pag-iipon ng bigas ay tapos na. Tanong ko lang po, bakit ang kagawaran ng pananalapi hanggang ngayon ay wala man lang isang butil ng bigas? Nasaan ang bigas na inipon mo? Hui. Prinsipe, dahil pumayag si Hui, tiyak may sarili siyang plano. Baka si Hui ay wala pa siyang naipong bigas. Maniang, wag mo na siyang ipagtanggol. 3 araw na ang nakalipas. Si Prinsipe ay sa palasyo nangako ng may panunumpa na mag-iipon ng bigas. Ngunit pagdating ng gabi, kasama niya ang manunugtog na babae mula sa Tianjinfang, nag-iibigan at naglilibang. Prinsipe. Bagamat ako ang lolo ng prinsipe sa pangalan lamang na lolo sa ina, ngunit ang prinsipe ay binaliwala ang kapalaran ng mga sundalo ng siya. Talaga bang ibibigay natin ang siya sa isang taong tulad niya? Ang malaking hukbo ay mauubusan na ng bigas. Ang prinsipe ay pumunta pa sa brothel upang magsaya at maglibang. Talagang napakaloko nito. Oo nga, ang prinsipe ay talagang napakaloko. Shen Hui. Totoo ba ang sinabi ng kanselor? Prinsipe, ako ang masyadong naging maluwag kay Hui dati kaya nasanay siyang magyabang. Ngunit hindi ko inaasahan sa ganitong mahalagang bagay magkakamali pa rin siya. Ina. Si Shen Hui mismo nagpapanggap na may kaya kahit wala. Nabigo sa pag-iipon ng bigas. Ano ang kinalaman niyo dito? Magsalita ka. Totoo bang hindi ka nag-ipon ng bigas? Pumunta ka sa Tianjinfang para magsaya? Tatay. Huwag mo nang itanong, walang naipon ang prinsipe kahit isa. Ikaw! Ano bang gusto mong sabihin ko sa'yo? Ngayon, ano ang gagawin ng mga sundalo ng Daxia? Ano ang gagawin? Tatay, alam ko na po, si Shen Hui ay hindi kayang gawin ito. Sa loob ng 3 araw ang aking naipon sa loob ng maraming taon lahat ay inilabas ko. Bumili ako ng bigas sa ibang mga lungsod sa mataas na presyo. Ngayon, nakapag-ipon na ako ng sapat, 50,000 sako ng bigas, at ang natitira pang 15,000 sako ay nasa daan papatungo sa kalsada patungo sa kabisera. Talaga? Mahal na hari. Si Yaner ay personal na nangangasiwa sa mga bigas na ito. Sa mga araw na ito, hindi natutulog at nagpapahinga, siya ay pumayat na dahil sa gutom. Mahal na prinsipe, talagang nag-aalala sa bansa at mamamayan. Ito ang haligi ng ating dakilang siya. Yaner, magaling ang ginawa mo ngayon. Nalutas ang kagyat na pangangailangan ng frontline. Pagbabahagi ng alalahanin para sa dakilang siya ay tungkulin ko bilang anak. Gumagawa lang ako ng mga totoong bagay. Hindi ako magpapanggap na mayaman kung wala naman. Huier, ang katotohanan ay nasa harap mo. Lumuhod ka na. Sa iyong tiyuhin na hari at mga ministro ng militar at sibil, humingi ka ng tawad, mamalimos ka na ng awa. Oras. Malamang sapat na. Ikaw talaga. Kung si Joyan ay may kahit kaunting pag-unawa, mabuti sana. Mensahe. Dumating na. Mahal na tiyuhin, hindi ko sinabing wala akong naipon na bigas. Isinusumite ko, mahal na hari. Biglang dumating ang isang malaking dami ng bigas ng militar sa labas ng lungsod, eksaktong 300,000 sako. Lahat ay mula kay Prinsipe Shen Hui na kanyang naipon na bigas. Ano? 30,000 sako. Imposible. Mali ba ang pagkakita mo sa dami? Ito, 30,000. Kalokohan, wala nang pagkain sa buong syudad. Ilang ulo ba mayroon ka? Nagkakalat ka ng maling impormasyon ng militar. Prinsipe, pakitingnan ninyo po.
Totoo po ang bawat salita ko. Ang mga kariton ng bigas sa labas ay parang bundok, hindi mo makita ang dulo. Mabuti, magaling, Huyer, talagang nagbago ka. Hindi mo binigo si Chio. Prinsipe, sandali. Sa loob lamang ng 3 araw, paano siya biglaang makagawa ng ganitong karaming pagkain? Kahit gamitin mo ang buong Feng Yulu, hindi ka rin makakabili ng ganyang karaming bigas. Tiyak na ninakaw mo ang sarili mong pinagkukunan at lihim mong binutas ang kaban ng bayan. Oo nga, 30,000 sako ng bigas, masyadong marami iyan. At si Prinsipe Shen Hui dati ay napakaluho sa pagkain at pananamit. Saan nanggaling ang pera? Huyer, ito'y 30,000 sako ng bigas. Paano mo ba ito nakuha? Tio, huwag po kayong mag-alala. Sa mga ito, ang 10,000 sako ay galing sa mga dalaga ng bahay ng Gintong Bulaklak na buong puso nilang ibinigay sa mga sundalo ng imperyo ng Dakilang Silangan. Kalokohan. Kailangan ko pang umasa sa isang grupo ng mga patutot mula sa bahay aliwan upang magbigay? Ito ay lubos na hindi nararapat. Tiyahin, mali po kayo. Kahit ang mga babaeng nasa lansangan, alam ang katarungan ng bayan. Handang ibigay ang lahat ng kanilang kayamanan upang suportahan ang harapan. Ang perang ito ay malinis, kumpara sa mga opisyal na ito na sumisipsip ng dugo ng mga sundalo, mga hayop na may damit, mas malinis ng libu-libong beses. At ang natitirang 20,000 sako, saan ang galing? Tio, huwag po kayong mag-alala pag nanakaw ng kaban ng bayan, pagbebenta ng mga supply ng militar na napakasamang gawain, hindi ko gagawin yan. Pero may ilan dito sa silid na maaring gawin iyan. Pagbebenta ng mga supply ng militar. Ano ang ibig sabihin niyan? Hui, baliw ka ba? Si Grand Tutor Lee ay isang dakilang opisyal ng korte. Anong karapatan mong siya'y gapusin at dalhin sa bulwagan? Prinsipe. Ikaw ay nagkulong ng opisyal ng korte nang walang pahintulot. Anong klaseng kaugalian ito? Wala ka bang paggalang sa batas? Batas? Kayo ba ay karapat-dapat makipag-usap tungkol sa batas sa akin? Ang Grand Tutor na si Li Cheng ng kasalukuyang dinastya ay nakipagsabwatan sa mga makapangyarihang opisyal. Nagkupit ng 200,000 sako ng piling bigas ng hukbo sa labas ng lungsod. Sa bukid ng 10 liwas, nagtayo sila ng itim na bodega sa halagang 10 tael bawat sako. Ipinagbili ng sapilitan sa mga mamamayan. Hindi lang iyon, sa bodega, sila ay hayagang nagsasagawa ng pagbibili ng posisyon. Puro kasinungalingan. Si Grand Tutor Lee ay isang matapat na opisyal. Paano siya gagawa ng ganito? Kumuha ka lang ng ilang lumang aklat ng accounting at gusto mong siraan ng isang dakilang opisyal? Anong ebidensya ang mayroon ka? Ebidensya? Marami. Dalhin sila rito. Katiwalali, kahapon sa bodega ng bukid ng 10 liwas, hindi ka ba naging mayabang? Hindi ba sinabi mo na kayo ay nasa ilalim ng Grand Tutor Li Jeng at ng punong ministro na si Gregorio Lucero, kayo ang batas? Hayaan akong timbangin kung kaya ko bang labanan ang punong ministro ng kasalukuyang dinastiya. Maawa ka, Prinsipe. Lahat ako ay sumusunod lamang sa utos. Lahat ay galing kay Grand Tutor at punong ministro. Sila ang nag-utos sa akin. Maging makatarungan ka, Prinsipe. Sila ay nagbebenta at bumibili ng sapilitan. Kung hindi bibili, isasara ang aming tindahan. Prinsipe, totoo na nagbibili sila ng posisyon. Sa halagang 3,000 tael na pilak, makakabili ka ng magandang posisyon sa kagawaran ng pananalapi. Punong Ministro Gregorio, kailangan ko ng paliwanag mula sa iyo. Grand Tutor Lee. Ngayon, narito ang mga testigo at ebidensya. Lahat ng opisyal ng korte ay nakatingin sa iyo. Ikaw mismo, sa harap ng lahat, ang inyong maruruming gawain, sabihin ng isa-isa. Maawa ka, prinsipe. Inaamin ko na lahat, utusan lang ako. Lahat ito ay utos ng punong ministro. Si Gregorio Lucero ang nag-utos. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Kinunin ang mga bigang pandigma mula sa kaban. At pinapunta ako upang dalhin sa labas ng lungsod para gawing pera. Ang itim na pera mula sa pagbebenta 7% ay napunta sa kanyang pribadong kabangyaman.
Kasinungalingan, ako bilang punong ministro sumusunod sa regulasyon sa pag-apruba. Ano ang mali roon? Maliwanag na ginamit mo ang aking pangalan upang gumawa ng masama. At gusto mo akong isangkot. Tingnan ninyo, prinsipe. Sa aklat ng mga account na ito, wala ni isang pahina ang may aking pribadong selyo at pirma. Ito ay malinaw na si Li Jeng ang gustong ako'y isangkot. Kasinungalingan. Kung hindi dahil sa iyong utos, hindi ko gagawin ito. Lahat ng saksi rito ay makakapagpatunay. Ikaw. Prinsipe, si punong ministro Gregorio Lucero ay tapat sa imperyo ng dakilang silangan. Maaaring patunayan ng langit at lupa. Paano siya gagawa ng ganitong napakasamang gawain? Lahat ito ay si Li Jeng ang nagplano ng paninirang puri. Mahal na tiyuhin. Kahit na si punong ministro Gregorio Lucero ay aking lolo sa tuhod sa pangalan lamang, ngunit napakaraming saksi. Kung hindi natin sisiyasatin ito ng lubusan, hindi ito makatarungan. Tama ba, Guru Lee? Mahal na prinsipe? Sigurado ka ba na kung aaminin ko si Gregorio Lucero, ay papatawarin mo ang aking pamilya? Ako ang matandang lingkod na si Li Jeng ay handang mamatay upang patunayan na si Gregorio Lucero ay hindi inosente. Punong ministro Gregorio Lucero. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Gregorio Lucero, ano pa bang masasabi mo ngayon? Kung gusto kang paratangan, laging may dahilan. Si Li Jeng ay nagpakamatay dahil sa takot sa parusa. Ano ang kinalaman ko dyan? Buti na lang may reserba akong plano. Walang ebidensya ang ledger. Hindi ito matutuklasan ni Shen Chonglin. Ang aking ama ay naglingkod ng buong katapatan sa Daxia. Paano siya magiging corrupt? Si Li Jeng ang nagpapanggap sa pangalan niya. Ang aking lolo ay tapat at matapat. Ama, huwag kang maniwala sa mga maling paratang at saktan ang mga tapat. Walang personal na selyo ng kansilyer ang ledger, pero sinisi ni Li Jeng ang sarili sa pamamagitan ng kamatayan. Hindi rin ito makapagpapatunay na inosente ang kansilyer. Ina! Bilis! Tawagan agad ang manggagamot. Si Gregorio Lucero ay hindi marunong pumili ng tao. Mula ngayon umuwi ka at magpahinga. Isuko ang kapangyarihan sa pera at pamahalaan. Matandang lingkod. Tatanggapin ko ang utos at magpapasalamat. Ama, nakita mo ba? Malapit nang magawa ng anak mo na makamit ang katarungan para sa iyo. Labinlimang taon akong nagplano. Ngunit isang batang walang galang ang pumilit sa akin na umabot sa ganitong kalagayan. Dapat hindi ko pinayagan noon na mabuhay ang maliit na peste na ito.
Ama, patay na si Li Sheng. Si Shen Hui ngayon ay may hawak ng kapangyarihan sa militar at yaman. At si Shen Chonglin naman ay laging pumapanig sa kanya. Kung hindi tayo kikilos ngayon, ang pamilya Lu ay mapapahamak. Dahil hindi sila nag-iwan ng konsiderasyon, huwag mong sisihin ng matanda kung maging malupit siya. May iniyang, naalala mo pa ba ang dating emperador kung paano siya namatay noon? Ama, ang sinasabi mo ay, Ang natatanging lason na wuswang, walang kulay at walang amoy. Kapag nainom ito ni Shen Chonglin, masasabi nating si Shen Hui ang naglason at pumatay sa kanyang tiyuhin. Lolo, ina, papatayin ba ninyo si tatay na hari? Itay, kailangan ba talagang gawin ito ng napakabrutal? Ang pinakawalang puso ay ang pamilya ng mga emperador. Sino bang emperador ang hindi umakyat sa pamamagitan ng pagtapak sa mga buto ng pinakamalapit na kamag-anak? Pero siya pa rin ang aking ama na hari. Ang iyong ama na hari? Tanging si Shen Hui lang ang nasa kanyang paningin. Ibinigay niya ang militar at trono kay Shen Hui. Kailan ka ba niya itinuring na ikaw, ang kanyang sariling anak ay mahalaga? Kapag nainom ni Shen Chonglin ang lason na ito, agad nating i-activate ang bantay ng lungsod upang harangin ang palasyo imperial. Sa oras na iyon, papatayin natin si Shen Hui ng isang palaso. Ikaw ay natural na maupo bilang emperador. Ang imperyo ng dakilang siya ay dapat na akin mula pa noong una. Gregorio Lucero desperado na ang matandang iyon. Gusto niyang gamitin ang paraan ng pagpatay sa aking ama upang patayin si Chuhin. Magpahangin sa labas. Bakit ang tagal mo? Malamig ang hangin ng gabi. Tumayo ako ng mas matagal sa ilalim ng balkonahe. Sa mga araw na ito, simula nang maging prinsipe ka, mabilis at mapagpasyahan. Hindi lang nakalikom ng 30,000 sako ng bigas at inilantad ang katiwalian ni Li Jeng. Huy, tiyuhin! Lalo kitang hindi maintindihan. Nagpanggap kang walang kwenta sa loob ng 15 taon. Itinago mo pa sa akin. Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Sino ang iniingatan mo? Tiyuhin. Kung hindi ako nagpanggap na walang kwenta, hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. Kalokohan. Ikaw ang tunay na anak ng yumaong emperador. Ang lehitimong tagapagmana ng dakilang siya. Pinoprotektahan ka ng aking hukbo. Sino ang mangahas na galawin ka? Sabihin mo sa akin, sino ang gustong saktan ka? Dahil nangako ako sa yumaong emperador na itaas ka sa trono, tutuparin ko ang pangako na para sa iyo aalisin ang lahat ng hadlang, kahit na ang hari ng langit ay hindi makakapigil sa iyong landas. Tiyuhin, aalalahanin ko ang iyong kabutihan. Gayunpaman, ang taong nananakit sa akin ay nakaabot na sa iyong palasyo tulugan. Kung ikaw, Tiyuhin, ay iinom ng laman ng bote ng jade, kahit ang mga doktor ng palasyo ay hindi matukoy ang sanhi ng iyong kamatayan, sa oras na iyon, ako ang magiging pangunahing suspek. Sino ba ang napakasama? Mayroon akong plano na gamitin ang kanyang pakana. Kailangan ko ang iyong tulong, Tiyuhin. Sino ba talaga? Ikaw mismo ang makakakita. Sige, makikipagsapalaran ako sa iyo. Prinsipe, bakit ka biglang umalis? Iniiwan mo kaming ulila. Paano kami mabubuhay?
Mabuksan mo ang iyong mga mata, tingnan mo ang iyong anak. Si Prinsipe ay nanindigan habang buhay pinoprotektahan ang imperyo ng dakilang silangan. Paano siya biglang nagkasakit? Hindi makatarungan ang langit. Hindi. Mainiang at Juoyan ay labis na umiiyak. Ang iyong biyenan ay labis na nagdadalamhati. Lahat sila ay sa akin aking pinakamamahal na pamilya. Hindi ba ito ni Huyer? Ito ay pagsubok ng peking kamatayan. Sino ba ang iyong pinag-iingatan? Manggagamot, paano ba talaga namatay ang tiyuhin? Sagot, mahal na prinsipe, walang pulso si prinsipe, aking palagay. Si prinsipe ay may sakit, biglang namatay. Tingnan mong mabuti para sa akin. Sigurado ka bang si Prinsipe ay patay na? Pumapayag ako sa buhay ng aking pamilya. Tiyak na patay na si prinsipe. Kahit ang mga Diyos ay hindi na siya maililigtas. Mabuti na matay, mabuti na matay. Councilor Lucero. Gregorio Lucero, ang bangkay ng tiyuhin ay hindi pa lumalamig. Nagdadala ka ng maraming mandirigma, pilit na pumapasok sa libingan. Ano ba ang intensyon mo? Ano? Patay na si Shen Chonglin. Bumagsak na ang langit ng imperyo ng dakilang silangan. Bilang punong ministro ng imperyo ng dakilang silangan, natural na kailangan kong tumayo at humarap upang ganap na pamahalaan ang imperyo ng dakilang silangan. Dahil yumauna ang prinsipe, ang kaharian ng imperyo ng dakilang silangan ay hindi dapat mawalan ng pinuno kahit isang araw. Yendir, ang pamana ng iyong ama na prinsipe ay dapat na ikaw ang magmana. Mula ngayon, ikaw na ang bagong crown prince ng imperyo ng dakilang silangan. Tama si Inay. Ang kaharian ng imperyo ng dakilang silangan ay dapat na ako ang umupo. Hindi pa lumalamig ang bangkay ng Royal Uncle at nagpaplano na kayo ng pag-agaw ng kapangyarihan sa Memorial Hall. Nakalimutan na ba ninyo na ako, ang lehitimong crown prince ng imperyo ng dakilang silangan, ay nakatayo pa rin dito ng maayos? Ikaw, malapit ka nang maging patay na tao. Ano ang ibig sabihin nito, punong ministro? Ikaw Gregorio Lucero. Ikaw Lumay Niang. Kaya pala nagdala kayo ng mga sundalo at sumugod sa Memorial Hall ay hindi para magbigay-pugay sa akin, kundi para tapakan ang aking bangkay upang agawin ang kapangyarihan. At gusto pa ninyong ang kasalanang pagpatay sa sariling tiyuhin ay isisi kay Huy. Nasa bingit ka na ng kamatayan at matapang ka pa ring magsalita. Ang hawak ko sa kamay ay ang nahanap mo sa kampo ang lason na walang hamog. Lason na walang hamog. Sinasabing ang sinumang uminom ng lason na ito ay walang anumang sintomas parang biglaang namatay. Ito ay talagang tumutugma sa mga sintomas ng pagkamatay ng prinsipe. Dr. Wen, apurahan ang sitwasyon dito. Lumabas ka muna. Pagkatapos, kailangan mo lang iulat ang mga pangyayari sa mga opisyal ng palasyo. May mga testigo at ebidensya. Ikaw ang tunay na salarin na naglagay ng lason. Kahit na ngayon ay putulin kita ng libu-libong piraso, ang mga tao sa buong mundo ay magpapalakpakan lamang. Nilason ng Royal Uncle at ginamit ang lason na ito para ibintang sa akin at sa wakas, upang lehitimong itaas ang iyong walang kwentang apo sa trono. Gregorio Lucero, magaling kang magplano. Mukhang hindi ka naman masyadong tanga. Para sa tronong ito, pinatay mo pa ang sarili mong manugang. Gregorio Lucero, baliw ka na. Baliw? Sumusunod lang ako sa kalooban ng langit. Si Shen Chonglin, ang matigas na ulo, hawak ang malaking hukbo ng imperyo ng dakilang silangan, pero sayo, isang walang kwentang tao, siya'y tapat. Pinlano ko na ang 15 taong ambisyon, pero hinadlangan lahat ng isang tao. Kaya noong walang tao, nilason mo ang iyong tiyuhin. Kasalanan niya mismo, naghahanap siya ng kamatayan. Dahil para sa iyo, sa harap ng lahat ng opisyal, binawi niya ang aking kapangyarihan sa pananalapi. Pinilit niya akong patayin siya. Ang pinakamataas na kapangyarihan sa karapat-dapat ay napupunta. Mula ngayon, ang imperyo ng dakilang silangan ay magiging sa pamilya Lucero. Alam mo rin ba ito, Tia? Lumenyang, nitong 15 taon, inirob ka ng tiyuhin ko. Saan napunta ang konsensya mo? Konsensya? Pag-irog?
Shenhui, huwag kang masyadong naive. Kahit gaano kabuti si Shen Chonglin sa akin, ang binigay niya sa akin ay pusturang titulo ng reyna. Ang anak ko ang tunay na pambihira, pero gusto ni Shen Chonglin ibigay ang trono sa iyong tagalabas. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang mumurahin niyang pag-irog ay katumbas ba ng posisyong inang reyna? 15 taong pagsasama, hindi pa pala sapat ang trono. Binulag ako, pinalaki ko ang mga halimaw na ito. Lolo, ina. Si Itay, gumalaw ang daliri. Hindi pa ba siya patay? Sabi ng manggagamot, patay na ang iyong ama. Paano ito makakagalaw? Palagi kang nagdadaldal. Tila namamalikmata lang ako. Prinsipe, huwag mong sisihin ang matandang ito. Sisiin mo ang pagiging hadlang mo sa aming landas. Kapag namatay ka, ang mga matatandang matigas sa palasyo, sa pangalan ng paglilinis sa tabi ng hari, mabubunot ko sila ng lehitimo. Pagpatay sa pamamagitan ng iba, paglilinis ng palasyo. Nagtakda kayo ng napakasamang sunod-sunod na patayan, Gregorio Lucero, para sa trono ng imperyo ng Dakilang Silangan. Gaano nakatagal nagplano ang angkan ninyong Lucero? Gaano? Simula nang mamatay ang iyong ama. Noong araw, ang iyong ama ay tulad mo, kalaban ng aming angkan. Ilang beses siyang binalaan ng aking ama, pero nanatili siyang mayabang. Patuloy niyang inalis ang aming mga kakampi. Noon alam na namin ang kapangyarihan ay dapat nasa ating mga kamay, kaya pinatay namin siya. Ano ang sinabi mo? Ang dating hari. Nung nagkasakit at pumanaw ang aking kapatid, gawa rin ba ito ng angkang Lucero? Kaya pala sinabi ng manggagamot noon na nasugatan si ama ng isang binti hindi makakaapekto sa kalusugan. Ngunit sa huli ay bigla pa ring namatay si ama. Hindi kaya kayo rin ang may kagagawan nito. Sa totoo lang, mamamatay ka rin ngayon, kaya gagawin kitang isang espiritong may alam. Tama. Ang iyong amang emperador, kami ang pumatay sa kanya. Noong panahong iyon, patuloy niyang inapi ang mga kampon ng angkan naming Lu, kaya wala akong nagawa kundi patayin siya. Pinutol ko ang ospital ng palasyo ng lahat ng magagandang gamot. At pinaaadahan araw-araw ang kanyang pagkain ng lason na walang frost, hanggang sa tuluyan ko siyang pinatay ng tahimik. Noong gabing mamatay ang iyong amang emperador, ako mismo ang naghatid sa kanya. Nakahiga siya nang walang lakas sa kama ng dragon. Walang kahit lakas para humingi ng tulong. Akala ko noon na mahal ninyo ako ng totoo. Kaya pala kayo ang mga pumatay sa aking ama. Kung hindi ka namin pinalaking walang silbi, paano makakaakyat sa trono ang aking anak? Ngayong binabalikan ko, dapat ay sinakal na lang kita noon. Ngayon dapat ka nang pumunta sa ilalim ng lupa upang samahan ang iyong amang maikli ang buhay. Ang galing ng pakana. Talagang ang galing ng pakana, tiyuhin. Narinig mo ba? Patay na si Shen Chonglin. Shenhui, nasa bingit ka na ng kamatayan. Nababaliw ka na ba? Gregorio Lucero, kayo ay nagmamadaling umamin sa panggigipit sa palasyo, pati na kung paano ang malaking kasalanan ng pagpatay sa dating emperador ay inamin ninyo ng walang nalalabi. Hindi ba kayo natatakot na ang tiyuhin ay hindi talaga namatay? Akala mo ba kaya mo akong lokohin sa pamamagitan ng pagpapanggap na multo? Akala mo ba maloloko ako? Sinabi na ng manggagamot ng palasyo, si Shen Chonglin ay patay na talaga. Ang kasulatan ng pag-amin at pagbibitiw, inihanda ko na para sa iyo. Pirmahan mo ito at aminin sa publiko na nilason mo ang Prinsipe Regent. Ibibigay ang imperyo ng Dakilang Silangan kay Yan. Baka ako pa ay mag-iwan ng buong katawan mo. Paano kung hindi ako pumirma? Akala mo ba may paraan ka pa para umatras?
Sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka pumirma ng maayos, ngayong gabi, papapuntahin ko ang mga tao upang hukayin ang libingan ng yumaong emperador. Ilabas ang iyong ama at gawin siyang alikabok. Lakas loob mo ba? Wala namang ibang nakakaalam. Ano bang hindi ko kayang gawin? Baka naman kayo ng iyong ama ay maaaring maging masasamang espiritu at bumalik para maningil sa amin. Tiyuhin ng emperador? Narinig mo ba ng malinaw ang iyong pinakapinagkakatiwalaang asawa? Ang iyong pinakaumaasang biyenan? Hindi lang nila pinatay ang aking ama, ngayon gusto ka rin nilang patayin. Talagang nababaliw ka na, nagrereklamo ka pa sa isang patay na tao. Lolo, tigilan mo na siya dahil hindi niya alam ang kanyang lugar, patayin na lang siya. Ang trono na ito ay akin pa rin. Para sa akin pudulin ang rebelde na ito giniling na karne. Ano? Multo-multo, bumangon ang patay, ama ko. Ikaw hindi ka namatay. Nalason ka ng walang frost na lason, paano ka posibleng nabubuhay pa? Siyempre, hindi ininom ng tiyuhin ko ang lason ninyo. Ano? Nung gabing nagpadala kayo ng mga lihim na gwardiya para lasunan, alam ko na ang intensyon ninyo, pinatay ko ang lihim na gwardiya at itinago ang bangkay. Hindi mo inaasahan, di ba, Lumenyang? Sa totoo, alam ko na mula pa noon, ang plano ninyo maging 15 taon na ang nakalipas, alam ko na kayo ang pumatay sa aking ama. Imposible, paano ito mangyayari? 15 taon akong nagtiis, ito ang araw na hinintay ko. Tiyo, ikaw na ang dapat magparusa sa kanila. Mahal na prinsipe, maawa ka, mahal na prinsipe. Ako ang iyong asawa. Asawa? Nung nilason mo ako, bakit hindi mo naisip na ikaw ang aking asawa? Nung pinatay mo ang aking kapatid na prinsipe, bakit hindi mo naisip na ikaw ang aking asawa? Sa loob ng 15 taon, para akong bulag, at kayong mga walang pusong hayop na pinalaki ko sa tabi ko, ngayon ako mismo ang papatay sa inyo gamit ang sarili kong kamay. Natuklasan ang pagtatangka na lasunin ang regent. Inaamin ko na rin ang kasalanan ng pagpatay sa dating emperador. Kung hindi natin patayin ngayon ang Joe at pamangkin, papatayin ng pamilya ng Manfred. Nagplano ako sa loob ng 15 taon. Hindi pwedeng mabigo ngayong gabi. Ngayon kahit ano, mamamatay din tayo. Kailangan naming lumaban para makalabas. Magaling, magaling, magaling. Patayin muna kita, matandang taksil. At saka ako sila haharapin. Patayin natin ang tiyo at pamangkin. Ang trono ay magiging atin. Kahit gaano kagaling si Shenhui sa pakikipaglaban, kaya ba niya kaming lahat? Tama si Lolo, wala na tayong atrasan. Sige, gawin na. Ako ay may 1,000,000 sundalo sa iilang dosenang mga tapat na mandirigma. Nangangahas ka bang lumaban? Ang tubig sa malayo ay hindi makakapatay ng apoy sa malapit. Ang mga gwardiya sa palasyo ay pinatay na rin lahat. Kayo ay walang hawak na armas. Kaya ba ninyong harapin? Sino ang makakapugot ng kanilang mga ulo? Ang gantimpala ay 100,000 piso at gagawing Panginoon ng 10,000 bahay. Patayin! Paano mo nalaman hindi pa kami handa?
Anong ingay? Saan galing ang mga sundalo? 100,000 itim na kabalyeros, pinalibutan na nila ang palasyo, walang takas. Gregorio Lucero, wala kang matatakbuhan. Nagkunwari kang patay para linlangin ang kalaban at hulihin sila sa loob. Matagal na ninyong pinlano ito. Naloko ako ng sunod-sunod na pakana. Akala mo ba talaga na wala kaming depensa at maghihintay lang kaming patayin mo? Mga taksil at rebelde. Walang matitira, walang kapatawaran. Nagplano ako ng 15 taon, isang hakbang na lang ang layo mula sa trono. Hindi ako makapaniwala, isasama kita sa kamatayan. Ang espadang ito para sa aking amang pinahirapan mo hanggang mamatay. Ang imperyo ng dakilang silang. Dapat ay sa pamilya ko ito. Mahal na hari, maawa ka, ako ang nag-iisa mong anak. Lolo sa ina at inang Reyna ang nag-udyok sa akin, ayaw kong mag-alsa. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Anak, ikaw ang bumunot ng espada upang patayin ang pinsan. Pinayagan mo si Gregorio Lucero na lasunin ako. Bakit hindi mo naisip na siya ay iyong anak? Jiang Feng, ipag-utos ko ngayon alisin ang kanyang titulo bilang prinsipe, ibaba siya sa karaniwang tao. Ikulong siya sa pinakamababang bahagi ng bilangguan ng imperyo, kadena ng itim na bakal, mahigpit na ikulong habang buhay siyang hindi makalalabas. Hindi, ayokong pumunta sa bilangguan ng imperyo. Ama, nagkamali ako. Talagang nagsisisi ako. Susunod ako, General. Ama, Prinsipe. Huy. Lahat ng pagkakamali ay akin. Pakiusap, patawarin mo si Joyan. Nilason mo ang aking ama at nilason mo rin ang tiyuhin ko. Isang saksak lang, patay ka. Masyadong mabuti para sa'yo. Mga tauhan, kalad ka rin ang babaeng ito sa bakuran. Bigyan siya ng 30 palo. Ipadala siya sa libingan ng yumaong emperador. Gupitan siya ng buhok at gawing mongha. Sa kanyang natitirang buhay, maging sa tabi ng lampara at Buddha. Mabuhay na mas masahol pa sa kamatayan upang magbayad sala. Hindi. Mas malala pa ito kaysa sa pagkakapira-piraso. Prinsipe, nagsisisi ako. Alam kong mali ako. Ama, nakapaghiganti na ako. Ang kaharian ng imperyo ng dakilang silangan aking nabawi. Huy, 15 taon na. Ang pangako ko sa yumaong emperador, sa wakas ay natupad ngayon. Naalis na ang paksyon ni Lu. Nakamit na ang paghihiganti. Ang imperyong ito ng dakilang silangan. Panahon na upang ibalik sa tunay na may-ari. Ngayon pa lang nagkakaayos ang sitwasyon sa korte. Ang imperyo ng dakilang silangan, kailangan pa rin ng gabay ng tiyuhin. Nagkamali ako sa pagkilala ng tao. Inilagay ko ang pamilyang Lu na parang mga lobo at tigre na inalagaan sa tabi ng unan sa loob ng 15 taon. Muntik nang mawala ang swerte ng imperyo ng dakilang silangan. Wala na akong mukha na tumayo muli sa korte na ito. Pagkatapos ng maraming pagtataksil at iba't ibang pakana at kalkulasyon, talagang pagod na ako. Mula ngayon, isusuko ko na ang kapangyarihan, mag-aalis ng baluti at babalik sa bukid. Ito ang selyo ng imperyo ng dakilang silangan. Tinanggap ang utos mula sa langit, mahaba ang buhay at walang hanggang tagumpay. Sana ay ingatan mo ito ng maayos.
maging masipag sa pamamahala ng bansa, at maging isang matalinong pinuno. Tiyuhin, huwag kang mag-alala. Ako ay tiyak na hindi mabibigo sa huling hiling ng yumaong hari at hindi mabibigo ang mga mamamayan ng imperyo ng Dakilang Silangan. Mabuhay ang hari! Mabuhay, mabuhay!